Simple lang ang rules ng NBA basketball mula noon. May 5 players sa loob ng court at 10 feet na ring. Pero habang tumatagal, nagbabago ang style ng laro. Mula sa mabagal at physical na laruan noon hanggang sa mabilis, high scoring at mas skilled na laro ngayon. Malaki na ang pinagdaanan ng NBA at dahil sa sobrang pagiging dominante ng iilang manlalaro sa liga, napipilitan ng NBA na baguhin ang rules para maging patas at mas exciting ang laban. Kaya't pag-usapan natin ang 10 manlalarong bumago sa rules ng NBA basketball. Number 10, Shaquille O'Neal, stronger backboards, defensive 3-second, at hack-a-Shaq rule. Si Shaq ang sinasabing most dominant player sa kasaysayan ng NBA. Sa taas no 7'1" at tumitimbang ng 340 pounds ay sobrang athletic at agile nito para sa laki niya. Kaya't walang makapigil kay Shaq sa kanyang prime. 19 na backboards at rims ang winasok ni Shaq sa kanyang basketball career. Karamihan ng kanyang nasirang backboards ay nangyari sa mga high school gyms. Pero kahit ang NBA ay hindi nakaligtas sa Shaq attack. Sa rookie year pa lang ni Shaq ay nakasira agad ito ng 2 backboards. Kaya't napilitan ng NBA na gumawa ng mas matitibay na support at backboards para mapigilan ang Big Diesel sa pananalasa. Noong early 2000s naman, dahil sa pagiging dominant ni Shaq ay gumawa ang liga ng malaking pagbabago sa rules. Dito'y naglagay ang NBA ng defensive 3-second rule para pigilan ng mga players sa pagbabad sa ilalim ng ring, na ang purpose lang talaga ay limitahan si Shaq. Tinanggal din ang illegal defense para mas maraming makapigil kay Shaq lalo na sa pinta, dahil mahirap itong depensa ng 1-on-1. Noong 2017 naman ay binago rin ang hack-a-Shaq rule dahil may mga manlalarong mahina sa free throw na inaabuso ng opposing team at sumisira sa laro sa dami ng intentional fouls at free throws. Kaya't pinagbawal ng NBA ang mga intentional fouls sa huling 2 minuto ng laro. Number 9, Charles Barkley, 5-second rule. The round mound of rebound na isa sa pinakadominante at creative post player sa NBA. Ginagamit nito ang kanyang laki at lakas para ibuli ang kanyang defender sa poste. Ang strategy niya ay tatalikod lang sa defender, sabay pwersahang itutulak sa pinta hanggang maitira niya ang bola na minsay umaabot ng 20 seconds sa shot clock kakaposte niya bago itira ang bola. Napaka-epektibo ng galaw na ito para kay Barkley, ngunit hindi ito nagustuhan ng NBA dahil nagiging boring at mabagal ang laro. Para mas gawing exciting ang laro para sa mga fans, ay nagpatupad ang liga ng bagong rules para pigilan ang matagal na pag-post up ni Barkley. At pag lumagpas ng 5 segundo ay kailangan mo nang pumasa o itira ang bola, kundi mapupunta sa kalaban ng possession. Number 8, Reggie Miller, the leg kick. Sa karera ni Reggie Miller ay 2 ang kanyang pangunahing sandata, ang kanyang shooting at ang matinding competitiveness na minsan dahil dito ay nagiging marumi na ang laro niya. Ginagamit nito ang lahat ng tricks para lang makalamang, legal man o illegal. Sa kanyang panahon, siya ang pinakamagaling na 3-point shooter sa liga, kaya't kailangang mag-close out ng mabilisan ng defender para pigilan ang tira niya, na inaabuso naman ni Reggie sa pamamagitan ng pagsipa sa kanyang bantay sabay ititira ang bola, na kadalasan ay nagre-resulta sa foul at free throws ni Miller. Kaya't nang mapansin ng liga na sinasadya ni Reggie ang leg kick para mapainan ng referees na tawagan ng foul ang depensa, ay agad nila itong ipinagbawal at tinawagan na ng offensive foul ang mga shooter na sinasadyang extend ng paa papunta sa depensa kapag titira. Number 7, Wilt Chamberlain, free throw lane, widening the paint at basket interference. Noong 1997 All-Star Game sa Cleveland ay pinarangalan ng NBA ang 50 greatest players sa history, at dito nagkaroon ng pagkakataon na makapag-usap sina Michael Jordan at Wilt Chamberlain tungkol sa kung sino ba ang mas dominante sa kanila. At matapos ang mainit na palitan, sinabi ni Wilt kay Jordan ng pagkakaiba natin ay binago nila ang rules para di ako makapagdomina sa laro, samantalang binago naman nila ang rules para makapagdomina ka. Dito'y napatahimik si MJ
dahil alam niyang totoong maraming rules ang ginawa para mapigilan ang dominasyon ni Wilt. Pagdating sa free throw, imbis na itira niya ng normal ang bola, ay sinasadya niya itong ibato sa board para siya mismo ang makapag-tip in na para bang alley-oop sa sarili. Sa inbound plays naman, ihahagis lang ng kakampi niya ang bola may tatapikin ni Wilt. Dahil sa ganitong klaseng pang-aabuso, napilitan ng NBA na gumawa ng panibagong rule. Dito'y na-introduce ang offensive goaltending o basketball interference na nagbabawal hawakan ng bola kapag nasa cylinder ng ring o bago pa ito tuluyang mahulog sa basket. Pinalawak din ng NBA ang pinta mula sa 12 feet ay ginawa nila itong 16 feet para gawing mortal ang tila demigod na si Wilt. Number 6, Kevin Durant, the rip-through move. Ang mga elite scorer tulad ni Kevin Durant, Kobe Bryant at Dwayne Wade ang nagpasikat ng galaw na tinatawag na rip-through, kung saan pag nakita ni KD na naka-extend ang braso ng defender ay mabilisan itong ikakalawit at i-swing ang bola pataas para tamaan ang nakaunat na braso ng depensa at magkaroon ng contact. Noon, automatic na tinatawagan ito ng shooting foul kaya madali silang nakakakuha ng free throws. Ngunit noong 2011-12 season ay binago ng NBA ang rules kung saan ang rip-through ay magiging non-shooting foul at i-inbound na lang ang bola sa sideline. Wala ng free throws maliban kung nasa bonus na ang team. Pero hanggang ngayon ay hindi nawala ang galaw na ito dahil sa ilang taon, inabuso ni na James Harden at Trae Young ang trick na ito na kasama sa kanilang offensive arsenal. Ngunit noong 2023 ay mas pinagigting ng liga ang rule. Number 5, Allen Iverson, palming the ball at NBA dress code. Off the court, binago ni AI ang rules patungkol sa dress code ng NBA. Si Iverson ay nakilala noon sa oversized white t-shirts at baggy jeans na parang gangster pagdadating sa arena. Dahil dito ay maraming players ang naimpluwensyahan at gumaya sa style ni Iverson na hindi nagustuhan ni NBA Commissioner David Stern. Ayon sa Commissioner, para itong tag at nagiging mukhang unprofessional ang imahe ng liga. Kaya't nagpasa ng rule ang NBA na dapat mas formal at corporate ang attire ng players pagdarating sa arena. Ngunit nang si Adam Silver na ang maging commissioner, hinayaan na niyang i-express ng mga players ang kanilang sarili. Bukod dito, tinarget din ng liga ang killer crossover ni Iverson. Pamatay nga ang kanyang crossover pero napansin ng NBA na parang binibitbit niya ang bola sa bawat cross na tinatawag na carrying o palming bago mag-change direction. Kaya ipinagbawal ng liga ang ganitong galaw na dahilan kung bakit bihira ng mga crossover na kasing lethal ng ginawa niya kay Jordan. Number 4, Kobe Bryant, hand-checking rule. Sa pangalawang pagre-retiro ni Michael Jordan noong 1999, hindi lang nawala ang biggest icon ng NBA kundi pati na rin ang excitement, naging static, predictable at sobrang physical ng basketball noon. Dahilan para unti-unting bumaba ang interes ng mga fans. Nabahala ang liga kaya noong year 2000, nag-meeting ang special committee ni David Stern para ayusin ang direksyon ng NBA na layuning ibalik ang fast-paced, high-scoring at exciting basketball ng 80s. Dito'y pumasok ang mga bagong rules sa liga. Inalaw na nila ang zone defense, inintroduce na ang defensive 3 seconds at noong 2004 ay pinagbawal ang hand-checking. Sa mga panahong ito, si Kobe ang best guard sa liga at isa sa pinakasikat na manlalaro sa buong mundo kaya't kinakailangang ingatan siya ng NBA. Dahil sa mga pagbabagong ito sa 2005-06 season ay nag-average si Bryant ng 35 points per game, ang pinakamataas sa kanyang karera. At malinaw na naging pabor ang rule change sa mga perimeter scorer na katulad niya. Number 3, Bruce Bowen, landing zone rule. Si Bruce Bowen ang one of the best perimeter defenders sa 2000 era at malaking bahagi sa 3 kampyonato ng Spurs. Siya ang original 3-and-D player sa liga, matigas, fearless at walang konsensya sa loob ng court.
Kilala si Bowen sa pagiging infamous sa pag-slide ng paa niya palapit sa space ng shooter pagkatapos nilang tumalon. Napakadelikado nga nito dahil maaari itong magdulot ng injury o ankle sprain. At dahil sa mga ganitong insidente noong 2006, naglabas ang NBA ng tinatawag na landing zone rule kung saan required bigyan ng safe space ang shooter para makapag-landing ng safe. Number 2, George Mikan, widening the paint at defensive goaltending. Nabuo ang NBA noong 1949 at isa sa pinakaunang stars at dominanting manlalaro sa liga ay si George Mikan. Walang makapantay kay Mikan dahil kaunti pa lang ang 60 na manlalaro sa liga noon. Unstoppable ang hookshot niya at halimaw din sa depensa. Ayon kay George Mikan, noon ay gumagamit sila ng zone defense kung saan 4 na manlalaro ang nakapwesto sa labas habang siya ay nakatayo lang sa ilalim ng ring. At kapag tumira ang kalaban ay aabangan lang niya ang bola at kukunin ito bago pa bumagsak sa basket na parang human wall. Dahil sa ganitong kalakaran ni Mikan, ipinakilala ng NBA ang goaltending rule, isang batas na nagbabawal sa pag-block ng tira kapag pababa na ang trajectory nito papuntang ring. Pero kahit sa bagong rule ay hindi pa rin mapigilan si Mikan sa opensa. Noong 1951, sinubukan siyang pigilan ng NBA sa pamamagitan ng pagpapalawak ng pinta mula 6 feet hanggang 12 feet. Bumaba man ang kanyang mga numero, hindi pa rin ito naging hadlang para magtagumpay. Sa total, meron siyang 7 kampyonato sa NBL at NBA. Number 1, Michael Jordan, isolation rule. Bago ang 1987, dalawa lang ang option na meron ang defender ayon sa defensive rules. Ito'y bantayan lang ang assigned player niya o mag-double team. Pero nang dumating si Michael Jordan sa liga ay sobrang dominante nito sa one-on-one kaya madalas nasa side lang ang teammate niya dahil obligado ang defenders na sundan ang assignment nila ay nagiging maluwag ang court para kay Jordan. At hindi sapat ang isang manlalaro para pigilan ng isa sa pinaka-athletic player sa history sa open space. At kapag nag-double team sila ay may maiiwang wide open. Pero ayaw ng liga na parang maging one-on-one exhibition ng mga laro ng Bulls imbis na team basketball. Kaya mas sinigpitan ng NBA ang illegal offense at spacing rules. Kabilang ng pagbabawal ng pagtambay ng 3 o higit pang offensive players sa taas ng top of the key kung malayo sila sa bola. Layunin nito na maiwasan ang pagiging stagnant at mapilitang gumalaw ang mga teams para maglaro bilang iisang koponan imbis na puro isolation plays. Para sa iyo kung gagawa ka ng bagong rule ngayon sa NBA, ano ito at bakit? I-komento mo lamang sa ibaba at babasahin nating lahat yan. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang sports kwento.